Bago ko simulan ng kwentong ito, lubos lang akong nagpapasalamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe. Kung sino man kayo, sana gumaan ang buhay nyo sa pagpasok ng taon na ito. Magsimula na tayo. May mga bagay na kahit labag sa ating kalooban at hindi natin kayang sikmurain, ay pilit nating tinatanggap. Alang-alang sa ating pamilya. Lahat ay ating pagtitiisan, paghihirapan at susuungin para lamang mapanatiling ligtas at masaya ang mga miyembro ng ating pamilya na nasa peligro ang buhay. Magandang araw, Sir Casper, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang John. At ang kwento ko pong ibabahagi ay hindi ko personal na karanasan, kung hindi, kwento ng aking tiyuhin na si Tio Walter noong maimbitahan siyang magluto sa isang malayong piyestahan sa Aklan. Bata pa lamang ay marunong magluto si Tio Walter sapagkat maaga siyang tinuruan ng kanyang mga magulang. Gayon din ang mga gawaing bahay, kaya marunong siya sa buhay. Siya din ang madalas nagluluto ng hapunan ng kanyang pamilya, kaya maaga siyang umuwi sa kanilang bahay pagkatapos ng klase sa paaralan at naghahanda na siya ng masarap na ulam para sa mga ito. Nung sumapit na siya sa pagbibinata ay nahasa ang kanyang talento at kahit anong lutuin niyang mga putahe na Pinoy ay talagang katakam-takam. May pambihira siyang kaalaman at kagalingan sa pagluluto, kaya kahit ang mga kaklase niya at mga kaibigan ay napapabilib sa kanya. Parati siyang tinutulungan at sinusuportahan ng panganay niyang kapatid na si Tio Lucas. At ito na rin ang kasama niya sa tuwing maiimbitahan siyang magluto sa mga okasyon tulad ng kasalan, kaarawan, piyesta, kumpel o binyagan. Nasa 19 na taong gulang siya nang maganap ang kanyang nakakatakot na karanasan na hinding-hindi niya makakalimutan. Natatandaan niya noong taong 1994. Nakatira pa lang sila sa isang maliit na kubo sa probinsya. Salat man sa kahirapan ay masaya silang namumuhay ng kanyang pamilya. Isang araw ay may umarkila sa kanyang mag-asawa. Inimbitahan siyang magluto sa isang liblib na baryo sa Aklan para sa araw ng kapiyastahan. Malaki-laki ang kikitain niya at matutugunan niya ang ilang gastusin sa kanilang bahay. Kaya pumayag siya sa alok. Subalit ipinakausap niya na kung pwede niyang isama si Tio Lucas dahil marunong din naman itong magluto at matutulungan siyang makapaghanda ng mga lulutuin. Pumayag naman ang mag-asawa at nagpasalamat sila kay Tio Walter bago sila umalis. Mga bata pa lang ay sanggang dikit na silang magkapatid, kaya parating sumasama at hindi humihiwalay si Tio Lucas kay Tio Walter. Kinabukasan, bumiyahe na silang magkapatid patungo sa liblib na baryo at inabot sila ng gabi bago sila nakarating. Medyo kakaiba doon at talagang nakakapangilabot ang mga tingin ng mga tao. Kamuntikan pang magdalawang isip si Tio Walter at gusto nang bumalik sa kanilang baryo dahil sa takot niya na mga aswang ang mga residenteng nakatira sa lugar na yon. Subalit, naisip niya kung gaano kalaki ang masasahod nilang magkapatid para sa serbisyo nila. Kaya kahit labag man sa kalooban niya, ay tumuloy sila at hindi na lamang pinansin ang mga tao sa paligid. Bagamat nakakakilabot, napansin nilang magkakapatid na nagkakasiyahan na rin ang ilang residente. May mga hilera na mga kalalakihang umaawit at nag-iinuman, habang ang iba naman ay kumakain at nagkakasiyahan. Ipinagpatuloy ng magkapatid ang paglalakad. Nakarating sila sa bahay ng mag-asawa at namangha sila sa lawak at laki ng bahay nito. Mga antigo ang mga kasangkapan at hindi basta-basta. Mukhang mamahalin.
walang anak ang mag-asawa, kung kaya't mahilig silang tumanggap ng maraming bisita sa kanilang bahay. Mukhang mayaman ang mag-asawa, kaya marahil malaki silang magbayad sa pagkakaarkilan nila sa magkapatid. Nagbiro pa si Tio Lucas kay Tio Walter. "Naku, kung bata pa lang sana ako ay malamang nagpapaampon ako sa mag-asawa dahil siguradong matutugunan ng mga ito ang pangangailangan ko." Siniko siya ni Tio Walter. "Pwede bang tumahimik ka? Malapit lamang sa atin ang mag-asawa at posibleng marinig nila ang mga pinag-uusapan natin." Doon pa lang tumahimik si Tio Lucas. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo sila sa may sala at saglit silang kinausap ni Ginoong Cross. Nabanggit ni Ginoong Cross na nakahanda na ang mga lulutuing karne, pati ang mga sangkap sa kusina, at sinabi din niya kung ano ang mga putahing lulutuin para sa araw ng piyesta. Tumalima ang magkapatid at dali-dali silang pumunta sa kusina. Nasabik silang makita ang mga rekado at iba pang lulutuin. Magsisimula ng piyesta ng 6:00 ng umaga sa kinabukasan. Kaya naman gabi pa lang ay naghahanda na silang dalawa ng mga lulutuin. Nagkape na muna sila para hindi antukin. Mabuti na lamang at may 2 duyan sa may kusina. Kapag natapos na silang magluto, ay pwede silang umidlip sa duyan. Pagkakita nila sa mga rekado, ay wala silang makitang asin, bawang at kalamansi. Namroblema si Tio Walter kung paano pasasarapin at magkakalasa ang mga pagkain. Subalit sinabihan siya ni Tio Lucas na pagkasyahin at gamitin na lang alternatibo kung anumang pampalasa ang matatagpuan sa kusina. Wala namang magawa si Tio Walter kung kaya't sumunod na lamang siya sa kanyang kapatid. Paspasan sila sa pagluluto hanggang sa sumapit ang hating gabi. Nakatapos na silang magluto ng 2 putahe nang makaramdam ng pag-ihi si Tio Walter, kaya kinakailangan pa niyang lumabas ng bahay sapagkat nasa may likod ng bahay ang palikuran. Pagkalabas niya ay sumalubong sa kanya ang liwanag ng kabilugan ng buwan. Kumalma ang isip niya dahil may tanglaw siyang liwanag noong gabing iyon. Lumakad siya patungo sa may damuhan at nang makaraos ay dali-daling bumalik sa kusina. Subalit napatigil siya sa paglalakad noong may matanaw siyang isang bulto malapit sa isang koprahan na ilang hakbang lamang mula sa bahay. May isang babae ang nakaluhod habang may kinakain ng kung anong bagay. Matagal na nakapanood sa kanya si Tio Walter hanggang sa lumipas ang ilang sandali at tumayo ang babae. Hindi niya inasahan ang tagbong iyon. Napamulaga si Tio Walter nang makita niya na si Ginang Cruz ito na ang asawa na babae at punong-puno ng dugo ang bibig at tila mayroon siyang nilulunok bago nagmadaling lumakad patungo sa loob ng bahay. Maingat namang pumasok sa pinto malapit sa may kusina si Tio Walter na takot at parang namumutla habang habol hiningang sumandal sa may dingding. Nakita siya ni Tio Lucas at naisip nito na may kinakatakutan si Tio Walter na nakita niya sa labas ng bahay. "Uy, anong nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng multo at bakit hinihingal ka? May humahabol ba sa'yo?" "Shh, huwag kang maingay. May sasabihin ako." Isiniwalat ni Tio Walter kay Tio Lucas lahat ng kanyang mga nasaksihan sa may kuprahan. Umakyat ang kilabot sa buong katawan ni Tio Lucas at naisip nilang magkapatid na posibleng aswang ang mag-asawa at ang mga iniluluto nilang pagkain ay maaaring karne ng tao. Isa pa sa patunay nilang mga aswang ang mga nakatira doon ay wala man lamang asin, kalamansi at bawang na pampalasa sa mga pagkain. Napagdesisyonan nilang magkapatid na kapag natapos na silang magluto ay aalis na sila sa lugar na iyon at hindi na sila magpapaabot ng umaga
sapagkat baka sila na ang kasunod na isahog sa mismong araw ng piyesta. Kaya noong bandang mag-aalas 3 na ay gumayak na silang dalawa pagkatapos nilang magluto ng 5 putahe. Nilinis nila ng gusto ang lamesang pinaglalagyan ng mga nilutong pagkain. Pagkatapos ay lumabas sila sa kusina at hustong sumalubong sa kanila sa sala ang mag-asawa. Natigilan ang dalawa sa sobrang gulat. Bumati sa kanila ang mag-asawa at napansin ng mga ito na nakagayak na ang magkapatid sa pag-alis. Kaya itinatanong ng mag-asawa kung ano ang gagawin nila. Nabanggit nilang magkapatid na kinakailangan na nilang makaalis dahil natapos na ang serbisyo nila. Pero hindi sila pinayagang makauwi ng mag-asawa dahil wala na palang sasakyan ang dumaraan doon sa ganoong oras. Magkakaroon na muli ng biyahe sa ganap na alas 6 ng umaga. Isa pa, ay delikado kung aalis sila dahil liblib iyong baryo at baka mapahamak pa sila kung magpupumilit silang umuwi sa mga oras na yon. Walang nagawa ang magkapatid. Sumagi rin sa isip nila na kung maglalakad sila ay mas mapadali silang masundan at mapatay na mga aswang kung kaya't nananatili na lamang sila sa loob ng bahay. Inalok naman sila ng mag-asawa na magpahinga na muna sa isang bakanting kwarto. Subalit mas pinili na lamang nilang magduyan sa kusina at hintayin na lang ang pagputok ng bukang liwayway. Hinayaan na sila ng mag-asawa basta't ang bayad ng mga ito sa kanila ay ibibigay nila bago aalis ang magkapatid. Bumalik ang magkapatid sa kusina at humiga sila sa duyan. Pinilit nilang matulog subalit kada kalahating oras ay nagigising sila. Dahil sa takot sa mga kalusko sa paligid, ultimo nga daw hangin na dumadampi sa dahon ng saging ay natatakot na sila. Hindi sila mapalagay lalo't pat aswang ang mga kasama nila sa bahay at hindi imposible na patayin sila ng mga ito. Kinakabahan man ay pinili na lamang nilang magdasal ng taimtim sa tuwing nagigising sila. Subalit hindi talaga mapanatag ang isip nila sa tuwing may naririnig na ingay o kalusko sa may loob ng bahay. Hanggang sa lumipas ang ilang oras, sumapit na ang bukang liwayway. Malapit nang dumako ang alas 6. Nakahinga ng maluwag ang magkapatid dahil nakaligtas sila sa iilang oras na pagpapahanging sa kusina. Pupungas-pungas na bumangon ang magkapatid mula sa duyan. Naghilamo silang dalawa at pagkatapos ay lumabas ng kusina. Subalit, sa sorpresa nila ay may mga dumating na bisita. Kaya dali-dali silang naghanda ng mga putahing ilalapag sa lamesa. Mabilis silang kumilo sa pagsisilbi ng mga putahe at nagsaing pa sila para naman mainit ang kanin na ihahain nila sa pagkainan. Makalipas ang ilang minuto ay naihain nila ng maayos ang mga pagkain sa pagkainan at dumulog na din ang mga bisita. Napakaraming bisita at naisip ng magkapatid na maimpluwensya at palakaibigan ang mag-asawa. Nagsimulang kumain ng mga bisita at talagang nasarapan sila sa bawat putahing kinakain nila. May isang ginang na nagtanong kay Ginoong Cruz kung sino ang kusinero at ipinakilala niya ang magkapatid. Puring-puri ng ginang at ilan pang mga bisita ang dalawa dahil masasarap ang mga putahing kanilang niluto. Umalma naman si Tio Lucas at sinabing si Tio Walter talagang nagluto ng mga putahe. Tumulong lamang siya sa paghahanda ng mga sangkap. May sumabat namang isang lalaki at inalok silang magkapatid na kung pwede silang arkilahing magluluto sa darating na kaarawan ng kanyang kapatid sa susunod na linggo. Mukhang may kalidad ang kanilang serbisyo at inalok pa sila sa mataas na halaga. Hindi kaagad nakasagot ang magkapatid dahil talagang ayaw na nilang bumalik sa liblib na baryong iyon. Subalit mapilit ang lalaki. Kaya tumugon si Tio Walter na pag-iisipan muna nilang mabuti
tsaka sila makikipag-ugnayan dito. Matapos ang ilang sandali ay pasimple silang nagpaalam sa mag-asawa at dumiretso na sila sa may pinto. Inaabot ni Ginang Cruz ang bayad sa kanila na nakabalot sa sobre at nagpasalamat ang mag-asawa sa kanilang serbisyo. Inalok pa sila ng mga ito na magdala ng mga pagkain. Subalit tumanggi sila at nagmadali na ring umalis ng bahay. Gusto nilang makatakas sa lugar na iyon ng buhay at ligtas. Pagkalabas nila ng bakuran ng bahay, ay kaliwat kanan ang pag-iimbita sa kanila ng mga kapitbahay. Napakaraming tao sa kalsada at maraming mga matatalim kung makatingin sa kanila na para bang gusto silang kaining buhay. Kumaripa sila ng takbo papalayo sa may kabahayan at pagkatapos ay sumuot sila sa kasukalan bago sila nakarating sa terminal ng tricycle. Umarkila sila ng tricycle at mabilis na pinaharurot ng driver ang sasakyan. Habang nasa biyahe, ay kinakausap sila ng driver at nabanggit nito na ang baryong pinuntahan nila ay baryo ng mga aswang. At nagpapasalamat siya dahil nakalabas pa ng buhay ang magkapatid. Mabait pa din ang mag-asawang umarkila sa kanila sapagkat hindi sila nito pinatay. Pagkarating nila sa bahay ay wala silang pinagsabihan ukol sa kanilang mga nakakatakot na karanasan. Panay positibo ang mga sinabi nila sa kanilang mga magulang ukol sa mag-asawa, pati na rin sa mga bisita nito. Lumipas sa mga araw at napanatag ang kalooban ng magkapatid, subalit dumating ang matinding pagsubok. Inatake ang kanilang ama at dinala niya sa ospital sa bayan. Kinakailangan nila ng pera ng pambili ng gamot at pambayad sa ospital. Gipit noon ang kamag-anak nila dahil sa dami ng kagastusan at wala silang ibang mahinga ng tulong hanggang sa dumating ang isang araw ay laking gulat nilang magkapatid na bumisita sa bahay nila ang lalaking nag-alok ng trabaho sa kanila bilang kusinero sa kaarawan. Ayaw na ayaw sana nilang bumalik sa liblib na baryo na yon. Kaso ay kinakailangan nila ng pera. Nilunok ni Walter ang kanyang pride. Kumapit na din siya sa patalim at tinanggap niya ang alok ng lalaki. Pero bago sila gumayak pabalik sa liblib na baryo, ay naghanda sila. Kinagabihan ay nagbaon sila ng mga asin, kalamansi at bawang na inilagay nila sa kanilang mga bulsa. At dalang sisidlan, nananalangin sila sa kanilang altar. Napatnubayan sila sa pagbabalik nila sa liblib na baryo na yon. Natulog sila ng maaga at mukha namang naging mahimbing at sapat ang kanilang tulog. Bumawi sila dahil hindi sila nakatulog ng maayos noong nasa bahay sila ng mag-asawa. Pagkagising nila ay maganda ang kanilang pakiramdam, kaya nakakasigurado silang na may lakas sila sa buong araw na pagluluto. Kinaumagahan nga ay bumiyahe sila patungo sa liblib na baryo. Mabuti na lamang at may nasakyan sila sa ganong kaagap na oras. Ang kaarawan ng kapatid na si Manong Oscar ay isasagawa sa ganap na alas 5 ng hapon. Kaya naman nung makarating ang magkapatid ay kaagad na silang naghanda sa may kusina. Katulad ng naranasan nila sa mag-asawa, nakahanda na ang mga karne at sangkap sa kusina. Tila ayaw ni Oscar na ang magkapatid pa ang mismong bibili at pipili ng karning lulutuin. Halatang panay karne din ang putahe at wala ding pampalasang asin, kalamansi at bawang. Kaya nakakatiyak silang magkapatid na aswang din ang pamilya ni Oscar, pati ang kapatid nitong may kaarawan. Naisip nila na walang matinong tao ang maninirahan sa liblib na baryo na napapaligiran ng mga aswang. Medyo masama ang pakiramdam ni Tio Lucas, kaya pinagpahinga na muna siya sa isang tabi ni Tio Walter. At siya na mismo ang naghahanda at nagluto ng lahat ng mga putahe. Kaya naman niyang mag-isang magluto, basta't kabisado niya lahat ng mga putaheng lulutuin.
Apat na patayang natapos niya hanggang sa 4:00 ng hapon. Pagod na pagod siya, kaya naman pumahinga siya sa isang sulok. Inalok sila ni Oscar na kumain na muna dahil sigurado siyang gutom na ang magkapatid. Subalit tumanggi sila at sinabing busog pa silang dalawa. Subalit ang totoo ay ayaw nilang tumikim o kumain ng anumang pagkain sa lugar na iyon, sa takot na baka mayanggaw at makakain ng lamang loob ng tao. Hindi maunawaan ni Tio Walter kung bakit malalagkit ang tingin sa kanya ni Oscar. Napakalambing pa nito sa kanya, samantalang formal ito kung makipag-usap sa kanyang kapatid. Pansin din iyon ni Tio Lucas, kaya biniro niya si Tio Walter na mukhang naaamoy nito ang personalidad ni Oscar. Kulay berde ang dugo nito at nakakatiyak siyang may espesyal na pagdingin ito kay Tio Walter at hindi magtatagal ay siguradong aakitin siya nito. Kinikilabutan naman si Tio Walter sa mga sinasabi ng kanyang kapatid, kaya sinaway siya nito. Maya-maya ay naiba ang kanilang paksang pinag-uusapan. Nagkasundo sila na bago dumating ang mga bisita ay makuha na nila ang bayad kay Oscar para makauwi na sila kaagad sa kanilang bahay. Subalit hindi iyon nangyari. Sa kamalas-malasan nila ay inabot sila ng mga bisita, kaya't wala silang ibang nagawa kundi ang magsilbi at maghain ng mga putahe sa pagkainan. Nakilala nila ang may kaarawan. Halos mapatulala si Tio Walter at sa kagandahan ni Dina na kapatid ni Oscar. Nagkakamayan sila at naramdaman ni Tio Walter kung gaano kalambot ang kamay ni Dina. Subalit naisip niya na aswang din ito, kaya pinilit niyang huwag magpatukso sa kagandahan nito, kung kaya't kaagad siyang bumitaw sa pagkakahawak ng kamay dito. Lumapit si Tio Walter kay Tio Lucas at inalis ang tingin kay Dina. Maghalo-halo noon ang mga bisita. May mga kabataan at may mga matatanda. Subalit hindi nakita ng magkapatid ang presensya ng mag-asawang Cross. Kaya naisip nila na hindi imbitado sa kaarawan ni Dina ang mga ito. Habang kumakain ang mga bisita, ay hindi nila mapigilang matakam sa masasarap na putahe. At talagang pinuri pa nila si Tio Walter sa pagluluto nito sa mga putahe. Nagpasalamat siya sa mga bisita at pagkatapos niyon ay sinama niya si Tio Lucas sa pagkikipag-usap kay Oscar. Medyo nabistansya sila sa may hapagkainan ng gayon din sa mga bisita at nag-usap sila ukol sa bayad sa kanilang serbisyo. Pabulong na nagpaalam mga magkapatid kay Oscar dahil kinakailangan nilang makahabol sa huling biyahe bago ba sumapit ang gabi. Ngumiti naman si Oscar at inutusan niya si Tio Walter na sumama sa kanya sa kwarto nito at doon niya ibibigay ang bayad. Kinabahan si Tio Walter at pagkaramdam niya ay may masamang balak sa kanya si Oscar. Ayaw pa sana niyang kumilos, pero pasimple siyang binulungan ni Tio Lucas at nilagyan sa bulsa ng isang pirasong kalamansi at maliit na supot ng karampot na asin bago siya inutusang sumunod kay Oscar. Hindi naman nagpahalata si Tio Walter at ngumiti siya kay Oscar habang naglalakad sila patungo sa kwarto nito. Maganda naman ang kabuuan ng bahay ni Oscar at masasabing may kaya siya sa buhay. Pagkapasok nila sa kwarto ay sinaradong mabuti ni Oscar ang pinto, kaya lalong kinabahan si Tio Walter. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib, pero kinontrol niya ang kanyang takot at hindi nagpahalata kay Oscar. May kinuha sa cabinet si Oscar na isang sobre na naglalaman ng pera at mabilis niyang ibinigay kay Tio Walter. Nagpasalamat si Tio Walter at inilagay niya sa kanyang maliliit na sisidlan ang sobre, tsaka maingat na isinarado. Nagpasalamat siya sa kabutihang ipinakita sa kanilang magkapatid ni Oscar at pagkatapos ay nagpaalam na siyang uuwi. Subalit lumapit sa kanya si Oscar.
at pinigilan siyang makalabas ng pinto. Kinausap siya nito sa malambing na boses at nagpaikot-ikot ang kanilang usapan sa kung saan-saang bagay. Bading. Pakiramdam ni Tio Walter ay inakit siya ni Oscar para magkasala siya. Subalit talagang wala sa bokabularyo niya ang magnasa at pumatol sa kapwa lalaki. Hinawakan ni Oscar ang tigkabilang balikat ni Tio Walter at dumako pababa ang mga kamay nito patungo sa dibdib, diretso sa tiyan at pagkalalaki ni Tio Walter. Nasagwaan si Tio Walter at pilit niyang inaalis ang mga kamay ni Oscar sa kanyang katawan. Pinagpapawisan siya ng malalamig at parang sasabog na ang puso niya sa matinding kaba. Naalala niya noong nasa sekundarya pa siya na may isang estudyanteng lalaki ang nagkagusto sa kanya at araw-araw na nagpapadala sa kanya ng sulat at tsokolate. Natakot siya noong may nagka-interes sa kanyang lalaki o kaya'y bading. Hindi niya lubos maisip kung bakit lapitin siya ng mga lalaki samantalang mas matangkad, matipuno ang pangangatawa ni Tio Lucas kaysa sa kanya. Kung sa tindigan ay wala din siyang binatbat sa kanyang kapatid. Paliwanag sa kanya ng estudyanteng babae din nun, nagkagusto sa kanya dati, ay malakas ang kanyang sex appeal. At mas gwapo siya kumpara kay Tio Lucas, at hindi lamang iisang babae ang nagkakagusto sa kanya. May ilan pa siyang babaeng kamag-aral ang may lihim sa kanyang pagtingin. Dumating pa sa punto na may mga sumusunod sa kanya pauwi sa tuwing hindi niya nakakasabay sa pag-uwi si Tio Lucas at ang mga kabarkada niya, kaya palagi siyang may dalang patpat so ting magsusulo siyang maglakad sa kalsada. Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya pumapatol sa bading, kaya simula noon ay naglakas loob siyang manligaw sa hinahangaan niyang dalaga sa kanilang paaralan. Kahit nag-aalangan siya kung gusto rin ba siya ng dalaga. Pinilit niyang maging positibo at matapang upang mapasagot ang babae noon. Nagkaroon siya ng nobya kung kaya tumigil na din ang pagpapadala sa kanya ng sulat na mga hindi niya kakilalang mga estudyanteng bading. Pero hindi pa rin napanatag ang loob niya. Pagkatapos ng isang taon ay lumipat siya ng paaralan sa takot niya na baka mapag-interesan na naman siya ng mga bading. At ang masama pa ay pagtangkaan pa siyang molestyahin at gawa ng masama. At hindi naman niya aakalain na mangyayari ulit iyon sa bahay ni Oscar. Kinausap ni Tio Walter si Oscar na itigil ang ginagawa nito. Subalit hindi ito nakikinig sa kanya. Bagkus ay itinulak siya nito sa kama at pilit na binubuksan ng butones ng kanyang damit. Hanggang sa hindi napigilan ni Tio Walter, sinuntok niya sa mukha si Oscar at sa sobrang lakas ay halos mapasandal ito sa pinto. Tumayo si Tio Walter at nakita niya na nanlilisik ang mga mata ni Oscar. Pagkatapos ay bumalasik ang mukha nito at tinubuan siya ng mga pangil sa bibig. Sinakal siya nito pagkatapos ay sinikmuraan. Tumilapo naman siya sa kama at napabaluktod siya sa sobrang sakit. Pero kinapa niya sa bulsa ang asin bago pa muling makaatake muli si Oscar. Binutas niya ang supot at kinuha ang asin. Tsaka sinabuyan sa mukha si Oscar. Umangil si Oscar at tila nasunog ang kanyang mukha. Itinulak siya ng malakas ni Tio Walter at napalugmok siya sa isang tabi. Dali-daling binuksan ni Tio Walter ang pinto at hindi na niya hinintay na makabangon si Oscar at makabawi ng lakas. Hinihingal siyang lumapit kay Tio Lucas. Hindi na siya nagpaliwanag at inutusan niyang kapatid na lumabas ng bahay. Nakita pa sila nito ng kapatid na si Dina at niyayang kumain na muna bago umalis. Subalit hindi nagpapigil si Tio Walter at nagpasalamat na lamang siya sa alok nito. Nagmamadali silang lumabas ng bahay ng kanyang kapatid at patakbo silang lumayo sa bakuran. Subalit paglingon ni Tio Walter ay nakita niya sa kanilang likuran si Oscar. At galit na galit at sunog ang kalahating muka.
Kaya't medyo masama pa rin ang pakiramdam ni Tio Lucas ay pinilit niyang tumakbo. Papalapit sa kanila si Oscar, kaya kinuha ni Tio Walter ang bawang sa kanyang sisidlan. Pumutol siya ng isang peraso at inihagis kay Oscar. Napaatras ito at napahinto sa pagtakbo sa sobrang gulat at hindi na lumingon ang magkapatid at sumuot na sila sa may kasukalan. Sa pagkakataong iyon ay hindi na sila nasundan ni Oscar. Subalit nangihina na rin si Tio Lucas, kaya inilalayan siya ni Tio Walter. Nang makarating sila sa sakayan at naramdaman ni Tio Walter na may lagnat si Tio Lucas, noong kapain nito ang noo at leeg ng kapatid. Kumausap ng driver si Tio Walter at nag-abot ng bayad, kaya mabilis silang nakaalis. Nagpadiretso sa ospital ang magkapatid. Mabuti na lamang agad papano ay pinagpapawisan si Tio Lucas, kaya bumaba ang kanyang lagnat. Nang makarating sa ospital ay inabutan nilang magkapatid ang kanilang ina, pati ang kapinsang si Tio Ismael na nagbabantay sa kanilang ama. Sa kinabukasan pa pala pwedeng ilabas sa ospital ang kanilang ama, kaya ibinigay ni Tio Walter ang pera sa kanyang ina. Minabuti nilang wag na munang umuwi sa bahay dahil posibleng masundan sila ni Oscar. May natirang sukli sa pera, kaya nakabili din ng gamot para kay Tio Lucas. Nagpasalamat ang kanilang mga magulang dahil natulungan nila ang kanilang ama na maipagamot sa tulong ng pagkokusinero sa mga handaan. Hindi na ipinaalam ng magkapatid ang totoong nangyari sa kanila sa liblib na baryo dahil ayaw nilang mag-aalalang may masamang mangyari sa kanilang ama na makaapekto sa kalusugan nito. Kinabukasan nakauwi sila ng matiwasay sa kanilang bahay. Hindi lumabas sa buong maghapon ng magkapatid at pagsapit ng gabi ay nagsunog sila ng goma sa labas ng bahay. Nagsaboy silang magkapatid ng asin sa bawat sulok ng kabahayan at naglagay sila ng bawang sa mga bintana. Sinigurado nilang walang lulusutan ang aswang sa loob ng kanilang bahay. Tinanong sila ng kanilang mga magulang kung bakit sila naglalagay ng asin at bawang sa buong kabahayan. Kaya napilitan silang magtapat ng buong katotohanan sa mga ito. Nagulat ang mag-asawa at ganoon na lamang ang pasasalamat nila sa Diyos sa katatagan at katapangan ng magkapatid na makipaglaban at makaligtas sa mga aswang sa liblib na baryo. Lumipas ang ilang araw at hindi na sila ginagambala at sinundan ni Oscar. Wala na ring residente ng liblib na baryo ang nangaalok at umarkila sa kanila bilang kusinero sa handaan. Dumating ang araw na ikinasal si Tio Lucas at nagkaroon na din siya ng permanenteng trabaho. Bumukod siya sa kanyang mga magulang at nagpatayo ng sariling bahay para sa kanyang bagong pamilya. Patuloy pa rin si Tio Walter sa pag-extra bilang kusinero sa mga handaan. Naging debosyon na niya ang pagsiservisyo at pagluluto sa ibang tao. Hindi naman siya nalulungkot kahit wala siyang kasintahan. Nag-focus na lamang siya sa pagtulong sa kanyang mga magulang. Dumating ang isang araw at may isang mayamang negosyante ang umarkila sa kanya para magpagluto sa piyesta sa isa sa mga baryo. Malaki ang inalok sa kanyang bayad, kaya naman hindi na siya nagdadalawang isip na pumayag sa naturang trabaho. Isang biyaya ng Diyos ang pinabagong trabaho para sa kanya. Kinaya naman niya ang pagluluto kahit hindi na niya nakasama si Tio Lucas. Alam niyang darating ang panahon na kailangan na niyang mag-isa at tumayo sa sarili niyang mga paa. Naswertehan pa siya nung makilala niya ang kapatid ng negosyante na si Malina. At noong araw ng piyesta ay nahulog sila sa isa't isa. Lalo't pat natikman ng dalaga ang mga inihain niya mga putahe. Inaalok pa siya nito ng trabaho bilang magluluto sa sariling restaurant na pinamamahalaan nito. Bagay na kaagad na tinanggap ni Tio Walter dahil siguradong araw-araw niyang makakasama
at makikita ang dalaga. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang upang makipagsapalaran sa ibang lugar. Binasbasa naman siya ng kanyang mga magulang at nagsimula siya ng panibagong buhay sa kabilang bayan. Naisip niya na isang malaking oportunidad ang naghihintay sa kanya, kaya hindi na nila ito dapat palampasin. Lalo pang umigting ang pagtingin niya kay Malina. Noong araw-araw silang nagkikita sa trabaho. Naging inspirasyon ni Tio Walter si Malina, kaya masigla siyang nagtatrabaho at may lakas siyang makayanan lahat ng hirap sa pagluluto at pagsiservisyo sa mga customer. Nilakasan na niya ang kanyang kalooban at niligawan niya si Maria Elena o Malena. At hindi nagtagal ay nasungkit niya ang puso nito. Naging magkasintahan sila at tinuruan din niya ito ng pagluluto ng masasarap na putahe. Botong-boto sa kanya si Pablo, na kapatid ni Malena. Dahil bukod sa masarap siyang magluto, ay masipag at maabilidad siya. Kita rin ito ang matyaga niyang pag-aalaga at pagmamahal sa kanyang kapatid. Hindi nagtagal ay nakaipon si Tio Walter ng malaking pera na itinulong niya sa kanyang pamilya. Sipag at determinasyon ang naging puhunan niya upang magtagumpay sa buhay. Nagplano na rin siyang pakasalan si Malena at umuwi siya sa kanilang probinsya kasama ang dalaga. Ipinakilala niya ito sa kanyang mga magulang at lubos naman nila itong kinagiliwan. Lumipas ang ilang buwan at nagpakasal na din sila at nabiyayaan ng 2 anak. Malaki ang pasasalamat ni Tio Walter sa Panginoon dahil hindi siya nito pinabayaan at inilagay pa niya sa kapayapaan at pinuspos ng biyaya ang kanyang pamilya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ni Tio Walter at sana ay may napulot kayong aral batay sa kanyang karanasan sa liblib na baryo ng mga aswang. Nawa ay nagsilbi din itong inspirasyon sa karamihan. Maraming salamat po sa inyo sa pakikinig. Hanggang dito na lang at sana masaya ang inyong buhay sa pagpasok ng bagong taon.